Hello mga batuta, maikling kwento lang 'to mga batuta. Dahil itong araw na 'to ay death anniversary ng mama ko na nasa heaven na. Hindi ko malimutan ang araw na April talaga. Ikukuwento ko lang sa inyo simula bakit namatay yung mama ko noon. Unang-una unang-una, noong April 21 ay pinaalam sa amin ng mama ko ng aming pamilya or mga cousin namin na namatay ang lola ko na taga doon lang pa rin sa amin. Namatay yung lola ko April 21. Alam na alam ni mama na namatay yung lola ko. Nagbigay pa siya ng bigas para bali tulong dahil hindi basta-basta pag may patay ka. Nagdala pa siya ng bigas para abuloy doon. O pera, kahit nangutang kami ng pera noon para mabigay namin doon sa lola ko na namatay. After 3 days na alam ni mama ang pagkamatay ng lola ko, ay sumunod yung mama ko. Bago ang lahat, yung kinagabihan, nag-away pa sila ng papa ko. Dahil wala kaming ulam, dahil pinadala lahat ng mama ko doon sa lola ko na namatay. Wala kaming ulam, umuwi si papa na lasing at basta nag-away sila. At hinagisan pa kami ng hinagisan pa yung mama ko ng upuan at sinalo ko naman. Sinalo ko kasi mahal na mahal ko yung mama ko kahit hindi ako mahal. May pasa pa ako nun sa likod. Sobrang sakit na lagi kong matatandaan yun. Kasi hindi nawawala yun sa akin dahil bago siya namatay, nag-away kasi sila. Tapos mga kinagabihan nun, humingi yung mama ko na gatas. Sabi niya sa papa ko, Dong, palitis akong gatas, be. Yung papa ko parang nahimasmasan kasi lasing siya nun. Si papa, sabi niya, madaling araw na. Ay, gabi pa, hating gabi pa. Maya na, wala nang ano ngayon, wala nang bukas na tindahan ngayon. Yung mga alas 3 siguro, aalis ako para bilhan ka ng gatas. Sabi ng mama ko, sige dong. Sige, hintay lang ako. Yun, umalis si papa. Bumili ng gatas para sa mama ko. Ako naman, nakaiglip ako. Kasi bago matulog yung mama ko, inuhilot ko muna yan. Inuhilot ko para makatulog siya at makatulog na din ako. Pag hindi yan matulog yung mama ko, dapat hindi ako natutulog. Dapat patulogin ko muna yung mama ko bago ako matulog. Nakatulog ako. Akala ko panaginip lang yun. Sabi niya sa akin, sorry anak. Wala ka nang aalagaan pa. Yun ang huling sandali ng aking ina na nakapagsalita sa akin. Akala ko panaginip lang yun. Nakalimpungatan ako. Pagtingin ko, uyak ng iyak yung kapatid kong lalaki na kuya ko. Sabi niya sa akin, wala na si mama mo. Sobrang sakit. Dahil hindi ko makalimutan talaga ang nangyari. No? Dahil marami pa akong pasa kasi binato pa ako ng papa ko. Kasi hindi ako yung babatuhin niya, yung mama ko. Siguro dala lang po siguro kasi si mama hindi ko na pinasiping sa papa ko kasi may sakit na yung mama ko. Siguro mainit ang ulo dahil alam niyo na. Kaya hanggang ngayon dala-dala ko pa rin yung sakit na nangyari sa ina ko. At pagkatapos doon, namatay yung mama ko sa April 24, 2027. Alam nyo ba, apat ang namatay sa amin. Ito ko namatay, sumunod siya sa mama ko. Ay hindi pala, yung asawa niya una namatay kasi na-aksidente sila. Pero alam na alam niya na namatay yung mama ko. Pagka 2027, na-aksidente sila at saka dead on arrival ang asawa niya. Pagkatapos na-ICU yung uncle ko at gumising galing aksidente. Gumising siya 29. Nung nalaman niya na namatay ang asawa niya, sumunod din ang aking uncle. Pero himalang nabuhay ang aking cousin, yung anak nila. Himalang nabuhay sa aksidente na yun. Grabe, ang daming patay sa amin. Itong buwan na talaga. Year 2007 talaga. 18 years ago, namatay yung mahal ko. Hanggang ngayon, daladala ko pa din ang sakit sa nangyari sa kanya. Sa nangyari sa lahat ng namatay na pamilya ko. Ng buwan na yan. Ng buwan na to. Ayun ba? Malilimutan niyo ba yung sakit? Hanggang ngayon, kahit nandito ako sa Manila, wala na ako sa Mindanao. Dahil lumayo ako. Pero nandito pa rin ang sakit na nangyari sa mama ko. Hanggang ngayon, minsan inaiyakan ko na lang.
Kaya masakit yung nangyari sa mama ko. Pero ito lang masasabi ko sa inyo. Maraming salamat sa panahon na inalagaan kita. 8 years old ako na nag-alaga sa iyo hanggang 19 yung age ko. 12 years kitang inalagaan. Ako lahat. Pati pag magpupo ka, ako lahat. Parang caregiver na ako. Pero hindi yun bali kasi mama kita. Handa akong alagaan kita dahil ina kita. Pero hindi ko natanggap na namatay ka. Dahil sa pagkamatay mo, yung pagmamahal ko sa aking ama, talagang nabawasan. Kasi daladala ko yung sakit. Inaway ka kasi bago ka namatay. Sorry na. Sana hilumin mo yung sugat na nandito sa puso ko. Napatawarin yung papa sa ginawa niya sa'yo. Hanggang ngayon, daladala ko pa rin ang sakit na nangyari sa'yo. Hindi ko tanggap kasi ganyan yung pagkamatay mo. Pero wala akong magawa, wala na eh. Pero ito lang tatandaan mo, mahal na mahal po kita. Habang buhay po kitang mamahalin at hindi makakalimutan kahit na kailanman. Yan lang yung aking kwento sa inyo mga bututa. Maraming salamat.